Hi guys! Fish tayo! Hi mga karuba! For today's video nga pala magluto tayo ng piniritong isda. Ayan, fresh na fresh from fish market. Charot! Hi guys! Ako nga pala si Cholo, mag-iisang dekada ng overseas worker dito sa Gitnang Silangan. And for today's video ay naisipan kong magluto ng piniritong isda. Kasi nga, natatakam ako gusto kong kumain ng piniritong isda. Kita nyo naman. Medyo antok-antok pa ako guys kasi gawa ng kaka-out ko lang galing sa trabaho. Kung bago ka sa YouTube channel ko, paki-subscribe naman ang YouTube channel ko, i-type lang ang Ilocanong Palaboy. At kung nagustuhan mo naman ang mga video ko, paki-like, subscribe, and comment na din. So ayan guys, medyo buhay pa yung isda, tumatalon-talon pa siya habang nililinis ko. Hindi, charot lang, nabitawan ko lang siya. So ayan guys, medyo conscious ako kasi kitang-kita ang mga eye bags ko, galing kasi ako ng night shift. Kakauwi ko lang yan, diretso ako 12 hours. So bago ako matulog, kakain muna ako para mamaya pagising, papasok ulit. So yan guys, frozen yan talaga, ang hirap niyang linisin kasi medyo matigas pa saka malamig sa kamay. Dahil morning yan, malamig din talaga yung tubig. Pero dahil gusto natin, may paraan. So yan guys, actually dito lang talaga ako natutong maglinis ng isda at magluto. Pero worth it naman kasi alam mo naman na mga buhay OFW, walang aasahan, tayo-tayo lang talaga. So kung gusto, may paraan. So ayan, para lang ako nagdadissect. Inuna kong buksan ng tiyan tapos ilalabas ang bituka. Nang sa ganun, maging malinis, saka natin siya pre-prituhin. Alam niyo ba guys, nasa fish market, andun lahat ng klase ng isda dito sa Jeddah. Kung nakita niyo yung una kong vlog, andoon kung saan matatagpuan at kung anong oras dapat ang magandang mamili. Pero back to videos for today tayo. So ayan, nililinis ko. Actually, 4 na piraso lang siya pero malaki. Hindi ko talaga alam kung anong tawag sa isda na to. Pero ito yung masarap pag pinrito, fresh na fresh. Lalo pa pagka bagong bili lang. Kagaya kong fresh. Charot! So yun guys, 4 siyang malalaking isda. So parang hindi ko naman siya mauulam lahat. Siguro isa lang talaga sapat na. Pero dahil di ba pag pinrito, pwede naman natin siyang itago sa loob ng ref. Para sa on the next day, pwede ulit natin siyang maulam. Actually hanggang ngayon, 1 week na yata nandun pa yan sa ref, hindi pa siya nauubos, meron pa rin siya. Pwede rin natin siyang ipansin. So, sa pangatlong isda na ako guys, ay natapos na pala ako. So yan, niligpit ko para hindi tayo makalat. Siyempre dito, pagkalat mo, linis mo. So ayan, inuhugasan ko na siya para ma-prepare. Lalagyan natin siya mamaya ng konting asin para hindi siya malansa. Tapos inisa-isa ko na talaga siyang hugasan ng maayos. Madali lang naman siya kasi malalaki siya. So ayan, pag nalinis, hiwaan lang natin ng magkabilang pisngi. Pisngi ba tawag dyan or side? So ayan na siya guys, nalinis na siya. Pero dahil basa pa, kailangan bago natin siya prituhan. Siyempre, kailangan muna natin siyang patuyuin ng bahagya para hindi mapanakit pag pinrito. Mapanakit kasi natalasik siya. So kailangan muna natin siyang punasan ng tissue. So yan guys, nakita ko lang din yan sa YouTube University. So yan, tap lang, tap dry ang tawag dyan. So yan, baligtarin natin para matanggal yung konting basa-basa. Ganun na din yung lansa. Saka para hindi siya natalasik. Pag sinimulan natin prituhan, bigyan natin ng konting asin, ipunas natin ng pantay, tas lagyan din natin to para medyo may lasa. At saka para matanggal din yung lansa. So yan, tuloy-tuloy lang. Hala, ginawa niya na talagang ulam na may sabaw. Ang dami na yatang nailagay. Hindi. Konti lang yan kasi maliit lang talaga yung butas ng lagayan ng asin. So yan guys, ready na siya. Next natin gagawin ay ready natin ang ating lutuan. So kukunin ko na ang ating mahiwagang kawali. Pero bago yan, kailangan ko munang hugasan. Malinis naman na siya actually. Kailangan lang talaga natin siyang i-double check. So kailangan natin hugasan ulit. Hindi natin alam, malay mo baka nagapangan siya ng ipis. Kasi alam mo naman hindi mawawala ang ipis kahit saan bansa pa yan. So after natin siyang hugasan, isasalang natin siya diretso sa kalan. Saka natin iyoon ang ating kalan. O diba, sinipat-sipat ko pa kung nagana. Kasi nag-a-upload na din ako dyan that time. Kasi nga wala pa akong tulog. Gaya ng nasabi ko sa unang video. At dahil mainit na, lagyan na natin siya ng enough amount lamang ng mantika mga karuba. Yung sapat lang para ba maprito
natin ang ating isda. So yun guys. So pagka nailagay na natin ng mantika, linisin na rin natin yung mga nakalat natin. Huy! Cleaner ka na din, charot! Hindi guys. So habang pinapainit natin yung mantika, i-prepare natin yung ating paglalagyan ng Tupperware. Huy! Tupperware? Plastic lang yan. Huy! Charot! So yun guys, nilalagyan ko na din kasi ng tissue ang paglalagyan natin ng isda para ma-absorb yung mantika, para hindi masyadong ma-oily. Charot! Huy! May laban, may sagupaan. Paprito ka lang ng isda, pero bakit may sandata ka? Charot! Ganito kasi, mapanakit kasi ang ating isda. Hindi naman mapanakit to the point na lumalaban. So sadyang ano lang talaga, iwas talsik ng mainit na mantika para hindi tayo mapaso. Ito ang ginagawa kong pananggalang para na sa ating kapakanan. So natatawa talaga ako dyan guys kasi lumalaban siya para akong may kalaban, pero wala talaga akong kasama sa kusina ng mga panahon na yan. So antayin natin siya dahil sobrang laki. Pag-isipan ko na hatiin na lang nang sa ganun medyo bumilis. So ayan guys, ang tagal niya talagang maluto kasi alanganin medyo maliit din yung ating kawali. So yun lamang, paalam. Yum yum yum.